Ang mga bodyweight exercises ngayon ay nagiging usap-usapan sa mundo ng fitness dahil sa pagiging simple at praktikal nito na nagpapahintulot sa iyong magpaganda ng katawan gamit ang sarili mong timbang. Ang plank ay isang uri ng bodyweight exercise na hindi nawawala sa uso. Ang ehersisyong ito ay perpekto para sa mga abalang tao na nahihirapang pumunta sa gym dahil sa kakulangan ng oras. Ang paggawa ng plank araw-araw, kahit 1 minuto lang, ay nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong core. Sa katunayan, karamihan sa mga eksperto sa fitness ay nagsasabi na ang planking ay isa sa mga pinaka-epektibong ehersisyo para ihulma ang iyong six-pack abs. Mas epektibo pa ito kaysa sa crunches o sit-ups. Patuloy na manood para malaman kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nag-plank ka araw-araw ng 60 segundo. Una, makabuluhang nababawasan nito ang panganib ng back at spinal column injury. Kapag nag-ehersisyo, may panganib din na magkaroon ng back at spine injuries. Sa planking, kapag ginawa ng tama, mapapalakas mo ang mga kalamnan sa likod nang hindi masyadong pinipilit ang iyong balakang at spine. Bilang resulta, nakakatulong ito sa pag-ease ng sakit sa likod habang pinapaganda ang iyong postura sa pag-upo at paglakad. Pangalawa, na-i-define nito ang iyong abs. Ang planks ay target ang bawat major core muscle, kaya ang ibig sabihin ng major core muscles ay lahat ng iyong obliques at abdominal. Bukod pa rito, habang nagiging mas mahusay at mas malakas ka sa planks, magiging mas malakas ka rin sa pagganap ng iba pang mga ehersisyo. Halimbawa, kung madalas kang pumunta sa gym, mapapansin mong mas tumataas ang lakas mo sa ilang compound lifts tulad ng squats at deadlift. At magandang balita para sa mga kababaihan dahil ang planking ay nakakapagpalaki rin ng iyong booty. Pangatlo, pinapalakas nito ang iyong kabuuang metabolism. Ang planks ay isang compound exercise, kaya nakakapag-engage ito ng maraming kalamnan sa parehong oras. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kakanyahan, mas marami kang calories na masusunog sa parehong oras kaysa sa paggawa ng iba pang abdominal exercises tulad ng crunches o sit-ups. Bukod pa rito, ang pagbuo ng iyong mga kalamnan ay nagdudulot din ng mas maraming calories na masusunog. Dahil ang mas maraming kalamnan na mayroon ka, mas mabilis ang iyong metabolism. Pang-apat, pinapahusay nito ang iyong kabuuang balanse. Nasubukan mo na bang tumayo sa isang paa, ngunit hindi mo magawang tumayo ng tuwid ng higit sa ilang segundo? Kung madalas kang matisod kahit hindi ka naman lasing at maayos naman ang pakiramdam mo, ito'y dahil hindi sapat na malakas ang iyong abdominal muscles para mapanatili ang balanse na kailangan mo. Ang planking ng 1 minuto araw-araw ay nagpapabuti sa iyong kabuuang balanse. Sa huli, pahuhusayin nito ang iyong performance sa anumang aktibidad na pampalakasan. Panglima, nakakatulong ito sa iyong kalusugang mental. Alam mo bang ang plank exercises ay may tiyak na impluwensya sa ating mga nerves? Bunga nito, ginagawa itong isang kahangahangang paraan ng pagpapabuti ng kabuuang mood ng isang tao. Sa simula, ang planking ay nag-i-stretch ng mga grupo ng kalamnan na naaapektuhan ng stress at tensyon sa katawan. Kapag nakaupo o nakatayo ka buong araw, tumitigas ang iyong mga kalamnan at nagkakaroon ng tensyon sa iyong mga balikat na nagpapasubsob sa iyo buong araw. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagpapastress sa mga kalamnan at nerves. Sa pamamagitan ng planks, mapapakalma mo ang iyong utak habang natutulungan kang gamutin ang mga sintomas ng anxiety at kahit depression. Kaya magsisimula ka bang mag-plank bukas? Kung oo, siguraduhing bumalik dito at ibahagi ang iyong mga resulta pagkatapos ng 1 buwan ng regular na planking. Sa ngayon, maaari kang mag-iwan ng ilang komento tungkol sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video, bigyan ito ng thumbs up at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Para sa mas marami pang interesting facts tungkol sa katawan ng tao, mag-subscribe sa channel. Salamat!